Kinabukasan, nagtungo sina Baiwo sa bahay ni Mr. Wu. Namangha ang dalawa sa laki ng bahay na parang isang mansyon. Dahil sa ganda at laki nito, nagpa-picture si Fatty Wang. Habang nagse-selfie si Fatty Wang, sinabi ni Baiwo na balang araw ay magiging ganito rin ang kanyang pamumuhay. Samantala, si Fatty Wang naman ay agad na nag-share ng kanyang selfie sa social media upang ipagmalaki sa kanyang mga kaibigan na inanyayahan siya ng pamilya Wu. Sinabihan siya ni Baiwo na hindi na kailangan pang magyabang dahil sa hinaharap magiging mayaman at makapangyarihan din sila. Sumang-ayon si Fatty Wang, naniniwalang magiging boss din sila sa hinaharap. Nagkamay ang dalawa at nagpahayag na darating ang panahon na mabibili nila ang lahat ng kanilang naisin. Biglang sumali ang paa ng isang aso sa kanilang kamayan. Naalala ni Baiwo ang aso, ito pala ang tinulungan niyang hanapin ang amo. Maya-maya, may isang babaeng humingi ng paumanhin dahil hindi niya naitali ng maayos ang kanyang aso na si Oreo. Nang makita ni Baiwo ang babae, nagulat siya dahil parang kilala niya ito. Katulad ni Baiwo, nagulat din ang babae dahil pamilyar sa kanya ang binata. Nagsimula siyang mag-isip kung sino nga ba si Baiwo. Bamulong naman si Fatty Wang kay Baiwo dahil parang weird ang babae. Tinanong niya kung sino ito. Sumagot si Baiwo na nakilala niya ito dati dahil natulungan niya ito. Sa pag-iisip ng babae, naalala rin niya si Baiwo. Nagtanong ang babae kung bakit sila nasa harap ng bahay niya, na ikinagulat ng dalawa. Sinabi ni Fatty Wang na inanyayahan sila ni Mr. Wu. Natuwa ang babae dahil lolo pala niya ang pakay nila. Kaya nagpresente siyang samahan ng dalawa sa loob. Habang papasok sila, hindi maalala ng babae kung nasaan ang kanyang lolo. Nagbiro si Fatty Wang na baka gusto lang ipakita ng babae kung gaano kalaki ang kanilang bahay dahil paikot-ikot na sila ngunit hindi pa rin natatagpuan si Mr. Wu. Naisip tuloy ni Baiwo kung may binabalak itong si Wu Xiaoxiao. Baka sinasadya silang iliga para sa isang bitag. Biglang naisip ni Wu Xiaoxiao na ipaamoy sa kanyang aso ang amoy ng kanyang lolo upang matunto nila ito. Napaisip si Baiwo kung natural lang ba ang babae o talagang may sayad na ito. Habang naglalakad, nakasalubong nila si Hongtai na nagtanong kung ano ang ginagawa ni Wu Xiaoxiao doon. Sinabi ni Xiaoxiao na hinahanap ni Baiwo ang kanyang lolo kaya dinala niya sila doon. Napabuntong hininga si Hongtai at pinagsabihan si Xiaoxiao na ilang beses na niyang sinabi na huwag magdadala ng kahit sino sa bahay. Lalo na kung hindi niya pa-gaanong kilala ang mga ito. Nainis si Fatty Wang sa sinabi ni Hongtai ngunit pinigilan siya ni Baiwo. Pagkatapos sermonan si Xiaoxiao, inaya na ni Hongtai sina Baiwo at Fatty Wang sa terrace dahil naghihintay na si Mr. Wu. Habang paalis, naisip ni Baiwo na masyado lang siyang nag-alala dahil mukhang natural lang si Wu Xiaoxiao. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa kinaroroonan ng matanda. Ipinakilala ni Hongtai na dumating na sina Baiwo at Fatty Wang. Naglabas ng isang USB si Mr. Wu at sinabing nasa loob nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa grupo ng mga manloloko. Ngunit bago makuha ni Baiwo ang USB, kailangan muna niyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Naguluhan si Baiwo at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ng matanda na naririnig niya ang mga kwento tungkol kay Baiwo mula kay matandang Che, ngunit hindi pa rin siya naniniwala na sa ganyang edad ay may kakayahan na si Baiwo sa pagkilala ng mga bagay. Ang kailangan niyang gawin ay simple lang, tingnan ang mga kayamanan sa loob ng aklatan ng matanda at sabihin ang halaga at pinagmulan ng mga ito. Kung tama lahat ng sasabihin ni Baiwo, tatanggapin ng matanda na may abilidad talaga siya at makukuha niya ang USB. Agad na pumayag si Baiwo, kaya dinala sila ng matanda sa kanyang aklatan. Sinabi ni matandang Wu na naroon ang mga kayamanan na kanyang naipon sa mga nagdaang taon. Sinabi ni Baiwo na magsisimula na siya. Agad niyang sinuri ang mga kayamanan sa paligid, ngunit nagtataka siya kung paano ito nangyari. Napansin ni Fatty Wang na seryoso si Baiwo, ngunit tila may kakaibang ekspresyon sa mukha nito, parang may mali. Napatanong si Fatty Wang sa sarili kung ano ang nangyayari kay Baiwo. Sa sobrang tagal ng pagsusuri ni Baiwo sa mga kayamanan, nainip na si matandang Wu at nagtanong kung pwede nang malaman kung saan galing at magkano ang halaga ng kanyang mga kayamanan. Ngunit mukhang nahihirapan si Baiwo sa pagtingin sa mga treasure, kaya humingi siya ng kaunting oras pa para muling tingnan ang mga ito. Dahil dito, tinanong siya ng matanda kung nahihirapan ba siyang makita ang mga kayamanan. Sumagot si Baiwo na medyo naguguluhan lamang siya.
Sinabihan siya ni Fatty Wang na mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Baiwo, kaya nagpresente ito na dahil sa karamihan ng mga bagay sa kwarto ay kilala niya, bakit hindi na lang siya ang magpaliwanag sa mga treasure na nandito. Naisip ni Fatty Wang na ito na ang pagkakataon niya para magpasikat. Tinawag na niya si Mr. Wu, ngunit pinigilan siya ni Baiwo dahil masisira lamang nito ang kanyang plano at hindi ganoon kadali ang pagsusuri sa mga treasure gaya ng iniisip nito. Napakagat-labi si Baiwo habang nag-iisip. Natuwa naman si Matandang Wu dahil tila hindi kaya ni Baiwo ang ipinapagawa nito, hindi na siya makapagsalita at hindi niya kayang kalkulahin ang halaga ng mga bagay sa silid. Tila pang iinsulto pang sinabi ng matanda kung nasaan na ang kakayahan ni Baiwo na durugin ang isa. 3 bilyon yuan na jar. Sa isip ni Fatty Wang, mukhang hindi nasisiyahan si Matandang Wu. Kaya naisip niyang siya na ang magpatuloy at ipakita ang kasiyahan ni Ginoong Wu. Sinimulan na ni Fatty Wang ang pagpapakitang gilas at napagdiskitahan niya ang ulo ng Buddha. Sinabi niya na maganda ang anyo ng ulo ng Buddha at mukhang galing ito sa Northern Wei Dynasty. Ang ulo ng Buddha ay napreserba ng maayos at isa ito sa mga pinakamahusay na kayamanan, walang kapantay. Dahil sa sinabi ni Fatty Wang, tinanong ni Matandang Wu si Baiwo kung ano ang masasabi niya sa ulo ng Buddha. Napabuntong hininga si Baiwo at ipinaliwanag na ang ulo ng Buddha ay mukhang ginawa mga 10 taon na ang nakakaraan, maganda ang pagkakagawa nito, ngunit ang halaga ay tinatansya lang sa 30,000 yuan. Nagulat si Fatty Wang sa narinig, peke pala ang hawak niyang ulo ng Buddha. Naiinis si Fatty Wang at naisip na hindi dapat direktang sinasabi ang mga bagay kahit peke. Napagdesisyonan niyang tapusin na agad ang laro at lampasan ang hamon. Sinabi ni Fatty Wang kay Matandang Wu na kahit ang tigre ay may panahon para magpahinga. Sa isang mabuting tao tulad ni Ginoong Wu, may libong pangunawa, at hindi maiiwasang magkamali minsan. Napansin ni Fatty Wang ang isang bagay at sinabi niyang tiyak na galing ito sa Spring and Autumn period. Dagdag pa niya, kung ilalagay sa isang malaking museo, ito na marahil ang pinakadakilang kayamanan ng Town Hall. Sinabi pa ni Fatty Wang na marami siyang matutunan kay Ginoong Wu at sana'y bigyan siya ng pagkakataon na makita ang lahat ng kayamanang narito. Tumingin si Baiwo kay Fatty Wang at sinabi, ang mga bronze candlesticks na ito, na inaakalang mula sa Spring at Autumn period, ay mga mataas na kalidad na imitasyon. Ang teknolohiyang ginamit para gawin ito ay sumikat mga 20 taon na ang nakalipas. Sobrang perpekto ang pagkakakopya, at ang halaga nito ay humigit kumulang 100,000 yuan. Laking gulat ni Fatty Wang sa narinig, dahil peke na naman ang hawak niyang akalay anti-gang gamit. Samantalang si Matandang Wu ay tumingin ng matalim kay Baiwo, ngunit hindi nagpakita ng takot si Baiwo at tiningnan lang ito ng kalmado. Si Fatty Wang naman ay nanginginig sa takot dahil sa titig ni Mr. Wu, na parang handa nang pumatay ng tao. Naisip ni Fatty Wang na kailangan niyang ayusin ang sitwasyon. Kaya agad siyang nagpansin at sinabi, kalma lang, Mr. Wu. Alam namin na mahusay ka sa porcelain, calligraphy, at pagpipinta. Habang nagsasalita si Fatty Wang, napansin niya ang isang bagay sa dingding. Nilapitan niya ito at napagtanto na ito ay ang running script ni Mi Fu. Pagkatapos suriin, tinanong niya si Baiwo, ang calligraphy at pagpipinta na ito ay mukhang tunay, hindi ba? Ngunit sumagot si Baiwo, peke pa rin yon. Laking gulat ni Fatty Wang sa narinig, kaya napasigaw siya. Peke na naman, agad niyang tinakpan ng kanyang bibig, dahil napalakas ang kanyang sigaw at hindi niya sinasadyang masabi na peke na naman ang kayamanan ni Mr. Wu. Binulungan niya si Baiwo, hindi ako naniniwala sa kakayahan mo, pero 3 bagay na mula sa kayamanan ni Mr. Wu ang sinabi mong peke. Sigurado ka ba na tama ang mga hula mo? Hindi maganda ang itsura ni Mr. Wu. Huwag mo siyang galitin, kahit na matanda na siya, kaya niyang talunin kahit sino nang walang kahirap-hirap. Ngunit tiningnan lang siya ni Baiwo at pinaliwanag, ang calligraphy at pagpipinta na ito ay ginawa lamang noong nakaraang taon. Ginamit ang teknik ng pag-e-expose sa mga pinta at pinagsama ang mga tunay at peke. Kaya masasabi ring tunay at peak ito. Pero kahit na peke ito, aabot pa rin ang halaga nito sa milyones. Lumapit si Baiwo sa mga kayamanan ni Mr. Wu at inisa-isa niyang ipinaliwanag kung bakit peke ang bawat isa sa mga ito. Sa sobrang dami ng sinabi ni Baiwo, hindi na nakatiis si Mr. Wu at galit itong tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Natakot si Fatty Wang,
pero si Baiwo ay kalmado lang na tumingin kay matandang Wu at sinabi, sa kabuuan ng iyong koleksyon, 73 sa mga ito ay peke. Galit na sinabi ni matandang Wu, paano yun nangyari? Ibig mo bang sabihin, bilang ika-17 henerasyon ng pinuno ng pamilyang Wu, nagkolekta ako ng isang bahay na puno ng mga peke? Natataranta si Fatty Wang at agad na sumagot, hindi yun ang ibig sabihin ni Baiwo. Ngunit tinulak lang siya ni Mr. Wu at diretsyong tinanong si Baiwo, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kahit natakot si Baiwo, lakas loob niyang sinabi, peke ang lahat ng antigo sa loob ng bahay na ito. Matapos niyang sabihin ito, nagkatitigan sila ni Mr. Wu, habang si Fatty Wang ay nawala ng malay sa sobrang nerbiyos. Sa harap ng tensyon, hindi mapigilan ni Fatty Wang ang kabahan para kay Baiwo. Pilit niyang pinapakalma si Mr. Wu, huminahon ka, baka naman may mali lang kay Baiwo. Baka hindi siya nakatulog ng maayos kagabi, o masama lang ang pakiramdam niya kaya hindi normal ang performance niya ngayon. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi niya. Habang inilalayo ni Fatty Wang si Baiwo mula kay Mr. Wu, tahimik niyang pinagsasabihan si Baiwo, nababaliw ka na ba? Paano magkakaroon ng bahay na puno ng peke si Mr. Wu? Ngunit seryosong tumingin si Baiwo kay Fatty Wang at iniisip, bakit nga ba hindi pwedeng maging puno ng peke ang bahay na ito? Ayon kay Baiwo, may 7.7% lang na tsansa na may tunay na kayamanan si Mr. Wu, at tila siya'y pumasok sa lungga ng tigre. Habang iniisip ni Baiwo ang sitwasyon, sinabi ni Fatty Wang na humingi na ito ng pasensya kay Mr. Wu, kung ibang tao siguro ang kaharap natin, baka hindi na tayo humihinga ngayon. Pero si Baiwo, na parang determinado, ay tahimik lang na tinititigan si Mr. Wu, iniisip kung ano ang plano ng matanda. Patuloy silang nagkatitigan, hanggang sinabi ni Mr. Wu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para linawin kung peke nga o hindi ang mga kayamanan ko. Sa kabila ng pagkakataong ibinigay ni Mr. Wu, matigas pa rin si Baiwo at sinabi niyang peke ang lahat ng antik sa loob ng bahay. Sa puntong ito, nawalan na ng pag-asa si Fatty Wang at napaiyak. Hindi na napigilan ni Mr. Wu ang galit at binalaan si Baiwo na dapat niyang panagutan ang mga sinabi niya. Narinig ito ni Fatty Wang at agad na tinangkang pakalmayan si Mr. Wu. Ngunit imbes na kumalma, lalong nagalit ang matanda, at pinagbuntunan si Fatty Wang. Hinawakan nito ang kamay ni Fatty Wang at inikat ito sa likod, kaya napasigaw si Fatty Wang sa sakit. Nagulat si Baiwo sa ginawa ni Mr. Wu at sinubukan itong pigilan, pero isang matalim na tingin mula kay Mr. Wu ang nagpahinto sa kanya. Dahil sa takot, sinabi ni Baiwo, walang kinalaman si Fatty Wang. Ako ang nagsabi ng lahat ng yon, kaya ako na lang ang pagbuntunan mo ng galit. Hayaan mo na si Fatty. Dahil sa sinabi ni Baiwo, binitawan ni Mr. Wu si Fatty Wang. Ngumiti ang matanda at naghanda ng umatake, sabay sabi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Biglang sinuntok ni Mr. Wu si Baiwo, at labis na ininda ni Baiwo ang sakit. Habang tinitiis ni Baiwo ang matinding sakit, naisip niya na ito na marahil ang katapusan nila at mukhang hindi sila makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Iniisip niya kung bakit, bilang isang nobleman, ganito ang trato sa kanila ni Mr. Wu, at kung bakit puro peke ang kayamanan sa bahay na iyon. Si Fatty Wang, na nag-aalala dahil nakita niyang napaluhod si Baiwo mula sa suntok ni Mr. Wu, ay lakas loob na nagsalita, kung gusto mo talagang gawin yon, sa akin mo na lang gawin. Hayaan mo ang kapatid kong si Baiwo. Habang unti-unting nawawala ng malay si Baiwo, naisip niya, ano ba ang gusto ng matandang ito? Habang nakatitig si Mr. Wu kay Baiwo, muli itong nagtanong, babaguhin mo na ba ang sinasabi mo? Ngunit sa kabila ng pambubugbog, matigas pa rin si Baiwo at sinagot niya. Hindi magbabago ang sinabi ko, ang peke ay mananatiling peke. Sa narinig, walang imik si Mr. Wu at tumingin lang kay Baiwo, bago bigla itong tumawa ng malakas. Samantalang si Baiwo naman ay nawawala na ng pag-asa, iniisip niyang ito na ang kanyang katapusan. Ngunit bigla na lang tinawag ni Mr. Wu si Mr. Che, na agad namang lumabas mula sa likuran ni Baiwo. Sinabi ni Mr. Che, mukhang nahirapan ka sa pagkakataong ito. Sabay may ginawa ito kay Baiwo upang maibsan ang hirap nito at makahinga ng maayos. Dahil sa ginawa ni Mr. Che, bumuti agad ang pakiramdam ni Baiwo. Laking gulat ni Baiwo nang makita niya si Mr. Che. Habang naguguluhan pa si Baiwo, tinanong siya ni Mr. Che, ayos ka na ba?
Kaya ka nahirapan huminga dahil tinamaan ni Mr. Wu Bufan ang isang acupuncture point mo, kaya pansamantalang tumigil ang paghinga mo. Samantala, si Mr. Wu Bufan ay napahanga kay Bai Wu dahil sa ipinakita nitong tapang. Kaya kinilala niya na ito. Dagdag pa niya, mahina lang talaga ang katawan mo, kaya hindi kita sineryoso. Hindi naman ito nagustuhan ni Mr. Che, kaya biglang nagdahilan si Mr. Wu, syempre, sa assessment dapat laging seryoso. Lumapit si Fatty Wang kay Bai Wu, nag-aalala, at tinanong ito, ayos ka lang ba? Sumagot naman si Bai Wu, oo, okay lang ako. Dahil sa matinding kaba at emosyon, napaiyak na lang si Fatty Wang. Galit naman siyang tinitigan ni Mr. Wu, kaya napatigil ito sa pag-iyak. Habang papalapit si Mr. Wu kay Fatty Wang, tinitigan niya ito ng matalim na lalong ikinatakot ni Fatty. Nang makalapit, binuhat ni Mr. Wu si Fatty Wang at tinusok ang kanyang tiyan. Samantala, tinanong ni Bai Wu si Mr. Che, magkaibigan ba kayo ni Mr. Wu? Sumagot si Mr. Che, oo, matagal na kaming magkakilala. Hiniling ko kay Mr. Wu na alagaan kayo habang wala pa ako. Subalit hindi niya pinaniwalaan ang pananaw ko, kaya sinubukan ka niya. Narinig ni Mr. Wu ang usapan nila ni Bai Wu, kaya sumabat siya. Kaya ako pumunta sa night market ay para makita ka, Bai Wu. Masaya niyang tinanong si Bai Wu, nagustuhan mo ba ang pag-arte ko kanina? Natakot ka ba? Sumagot si Fatty Wang, ang galing ng acting mo. Halos maihi ako sa takot. Bagaman mukhang hindi sumasang-ayon sina Bai Wu at Mr. Che, natuwa naman si Mr. Wu sa papuri ni Fatty Wang. Sinabi niyang bibigyan niya ang dalawa ng malaking pulang sobre bilang bayad, na ikinatuwa ni Fatty Wang. Dagdag pa ni Mr. Wu, 10 milyon kay Fatty Wang, at 50 milyon kay Bai Wu. Isusulat ko na sa cheque mamaya. Hindi natuwa si Fatty Wang sa narinig kaya nagtanong siya, bakit 10 milyon lang sa akin? Samantalang si Bai Wu ay 50 milyon. Hindi yata makatarungan. Sumagot naman si Mr. Wu, dahil sa sobrang hilig mo sa pera, ngunit hindi mo ako kayang harapin. Kung gusto mong pantay kayo ni Bai Wu, salubungin mo rin ang suntok ko, at ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Habang hinahabol ni Mr. Wu si Fatty Wang, naisip ni Bai Wu na talagang maharot si Mr. Wu. Habang nagbibiruan ang dalawa, nagtanong si Mr. Che kay Bai Wu, nagtataka ka ba kung bakit puro peking antigo ang mga nandito sa bahay? Sumagot si Bai Wu, oo, napansin ko na ito simula pa lang nang pumasok ako sa kwarto. Nalilito ako kung bakit puro peke ang narito. Tinawag ni Mr. Che si Mr. Wu para ipaliwanag kung bakit puno ng peking anti-gang kayamanan ang bahay.